Ma, huwag mo kong iwan. Sigaw ng batang si Kylie habang umiiyak. Anak, para sa'yo rin ito. May ipapagamot ka ng mga mag-aampon sa'yo. Kung hindi kita ibibigay sa kanila, baka mamatay ka lang ng maaga, anak. Sana maunawaan mo kami. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin. Kaya namin ito ginagawa. Ayaw ka naming mamatay dahil sa sakit mo, anak. Wala kaming kakayahang ipagamot ka. Humahagulhol namang pakiusap ni Loida, ang ina ni Kylie. Pero ma, ayaw ko po. Gusto ko sa inyo, ma. Huwag mo akong ipamigay. Humahagulhol namang saad ni Kylie habang hindi binibitawan ang kamay ng kanyang ina. Halos madurog naman ang puso ni Loida dahil kahit siya ay ayaw niya din sanang malayo sa kanya ang kanyang anak. Kambal ang kanyang anak, si Kylie at Kyla. Si Kyla ay pinanganak na malusog, samantalang si Kylie ay pinanganak namang mahina at sakitin. May sakit ito sa puso at kailangan rin itong maoperahan. Pero wala silang kakayahan na ipagamot ito dahil mahirap lang sila. Labandera lamang siya sa isang mayamang pamilya at nagtitinda naman ng balot ang kanyang asawa na si Rene. Minsan bumali siya sa kanyang amo dahil nasa ospital noon si Kylie. Naawa ang kanyang amo kaya sinabihan nito si Loida na may kaibigan siya na walang anak at naghahanap na maaampon na bata. Flashback. Ma'am, hindi ko po kaya. Hindi ko kayang malayo sa akin ang anak ko. Lumuluhang sagot ni Loida nang sabihan siya ng kanyang amo na ipaampon lamang si Kylie. Pero Loida, lalong mawawala sa inyo ang anak mo oras na hindi niya na makayanan ang sakit niya. Wala naman kayong kakayahan na ipagamot siya, diba? Wika naman ang kanyang amo. Nabaisip si Loida dahil tama naman ang kanyang amo. Pag uwi sa bahay ay sinabi niya sa asawa niya ang sinabi ng kanyang amo. Siguro nga ay mas makakabuti iyon para sa anak natin, Loida. Masakit man at kailangan nating tiisin dahil iyon ay para rin sa kabutihan niya. Umiyak na lamang si Loida habang pinagmamasdan ang anak ni si Kylie habang himbing itong natutulog. Masakit man ay wala na nga silang iba pang mapagpipilian kundi ang ipaampon si Kylie. End of flashback. Mrs. Aguirre, sige na po, dalhin mo na ang anak ko. Pakiusap, pakamahalin niyo sana siya at ituring na parang tunay na anak. Seryosong ani Loida habang pinipigil na muling maiyak. Niyakap niya ng mahigpit si Kylie. Paalam anak, tandaan mo palagi na mahal ka namin ng papa mo at ng kapatid mo. Makikita rin tayo balang araw. At sa araw na yon ay magaling ka na at ligtas na sa paganib. Mamimiss kita anak. Umiiyak na ani Loida. Mama, ayaw ko po. Umiiyak pa rin ani Kylie. Ngunit binitawan na siya ni Loida at binigay sa mag-asawang Aguirre. Mama! Mama! Sigaw ni Kylie habang nagwawala ito at pilit kumakawala sa pagkakahawak na mag-asawang mag-aampon sa kanya. Ngunit tuluyan ng tumalikod si Loida at ang kanilang asawa. Narinig na lamang nila ang pag-alis ng kotse ng mag-asawang Aguirre kasama ang kanilang anak. Kylie! Kylie! Sigaw ng batang si Kyla na kanina pa pala nanonood sa kanila. Iyak ito ng iyak ng tuluyan nang mawala ang kakambal. Ma, pa, bakit kinuha nila si Kylie? Bakit nila kinuha ang kakambal ko, ma? Sundan natin sila, ma, pa. Umiiyak na saad ni Kyla. Palibhasa bata pa ay wala siyang nauunawaan sa nangyayari. Saka naman napahagulhol si Loida at para siyang nanghina nang makaalis ang kanilang anak at naawa naman siya sa kakambal nitong si Kyla na walang alam sa nangyari. Lumipas ang mahigit 20 taon ay matanda at mahina na ang mag-asawang Loida at Rene. Tanging si Kyla na lamang ang inaasahan nila sa araw-araw. Dahil sa kahirapan ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Kyla. Wala siyang makuhang magandang trabaho. Umutang siya ng puhunan sa Bombay at nagtinda siya ng isda sa palengke. Isda kayo dyan mga suki. Sariwang-sariwa pa ito. Kaya dito na kayo. Sigaw ni Kyla habang binabasa-basan niya ang kanyang panindang isda upang magmukhang sariwang-sariwa ang mga iyon. Kyla, kamusta ang bintahan ngayon? Sigaw naman ni Lando. Matumal may bagong pwesto kasi doon sa dulo at mura daw ang bigay. Kaya nga, nakakairita Inis na sagot ni Kyla. Hayaan mo na sila naman ang malulugi saka huwag kang mag-alala. Hindi ka nila matatalo. Ikaw yata ang palengke queen dito. Diba't ikaw ang pinakamagaling magbenta at pinakamagandang suki? Sa ganda mo namang yan Banat naman ni Lando.
Matagal-tagal na rin naniligaw si Lando kay Kyla. Ngunit dahil nga sa breadwinner si Kyla ay wala siyang oras sa pag-ibig. Kahit hindi man mag-ayos at palaging malansa si Kyla, ay hindi nga naman maitatanggi na sadyang maganda ang dalaga. Hindi man siya masyadong maputi ay hindi iyon nakakabawas ng taglay niyang ganda. Balingkinitan ang kanyang katawan. May mahabang itim na buhok na bumagay sa bilugang mukha na may mapipilantik na pilik mata. Medyo singkit si Kyla, kaya medyo chinita din siya. At lalong siyang gumanda dahil sa 2 dimples niya sa pisngi. Kamukha nga niya si Mikey Kuwangko. Kaya halos lahat ng mga kabinataan sa palengke ay nahuhumaling sa kanya kaso nga lang wala siyang sinasagot sa mga ito. Si Lando naman ay maitsura din. Siya ang halimbawa ng tall, dark and handsome. Pero hindi maunawaan ni Kyla kung bakit niwala man lang siyang maramdaman para sa binata. Hay naku Lando, bumanat ka na naman. Ibuhos mo na nga yung isda dala mo dito sa lamisa ko at umalis ka na. Dahil ikaw yata ang malas sa araw ko ngayon kaya wala akong benta. Natatawang ani Kyla. Si Lando ang nagde-deliver ng mga isda sa palengke galing sa mga bangka na nagdadala ng mga isda sa kanilang lugar. Grabe ka naman Kyla, sinasaktan mo naman ang puso ko eh. Palibhasa alam mo kung gaano kita kamahal. Tila nagtatampo namang saan ni Lando. Drama natin ah. Sagot naman ni Kyla habang tumatawa. Ibinuhos naman lahat ni Lando ang isda at hindi na umimik. Mukhang nagtampo nga ito kay Kyla at umalis din ito na walang paalam. Lagot Zay, antaray mo naman kasi. Mukhang nagtampo nga si Lando. Saan naman ni Bianca, kaibigan ni Kyla na nagtitinda din ng isda. Magkatabi lamang ang lamisa nila at chismis ang libangan nila habang naghihintay ng customer. Sus, maniwala ka doon. Tingnan mo, mamaya lang at nandito ulit yun. Natatawa namang sagot ni Kyla. Bakit ba kasi hindi mo sagutin si Lando? Ano pa bang hinahanap mo eh? Nasa kanya na ang lahat, di ba? Bukod sa magandang itsura ay mabait naman at pasipag si Lando. Wika pa ni Bianca. Iwan ko nga rin eh. Pinipilit ko nga gustuhin siya. Pero wala talaga eh. Talagang kaibigan lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Sagot naman ni Kyla habang inaayos sa mga isda na binuhos na lang na basta ni Lando sa lamesa niya. Ay nako, kung ayaw mo sa kanya, iibigay mo na lang siya sa akin. Alam mo namang crush na crush ko na si Lando eh. Tila kinikilig namang wika ni Bianca. Iwan ko sa'yo, bakit hindi mo ligawan baka sakaling sagutin ka? Saad naman ni Kyla na natatawa na lamang sa kalukuhan ng kaibigan. Oo nga no? May point ka. Anito na tila nag-iisip pa. Kaya naman nakatikim siya ng sapok mula kay Kyla. Aray, mapanakait ka friend. Nangangarap na nga lang yung tao eh. Sabi mo kasi ayaw mo naman sa kanya. Tila batang nagtatapong ani Bianca. Baliw ka kasi. Natatawang wika naman ni Kyla. Ang baho naman dito. Bakit pa kasi ako pang pinababa ni Mami eh? Nandiyan ka naman. Bakit kailangan ko pang bumaba sa malansang lugar na ito? Baarding saad ng isang babae. Mukhang mayaman ito base sa suot at damit at itsura. Nang magkatitigan sila ni Kyla ay tila ba may kakaiba silang nadama sa bawat isa na hindi nila maintindihan. May kaba sa dibdib na hindi maipaliwanag. Nang tila makabawi si Kyla ay pinilig-pilig niya na lamang ang kanyang ulo at sakang umiti sa customer na sa harap niya. Hello po, pili na po kayo ng isda. Sariwang-sariwa po yan ma'am. Alok dito ni Kyla habang nakangiti. Sariwa? Iyo, hindi mo ba nakikita ang paninda mo? Parang katulad mo na ito eh. Malapit ng mabulok. Mataray na saad ng babae habang hawak ang isang isda na akala mo ay nandidiri sa paghawak. Ah, ganun ha? Matalas naman pala ang dila mo miss eh. Kung hindi ka bibili, lumayas ka dito sa harap ko at baka hindi kita matsansya. Inis na saad ni Kyla habang pinipigil ang sarili. Bakit? Nahiya ka? Malamang ang iba, hindi na sariwa ang isdang binibenta mo. Mataray pa rin saad ng babae. Hindi na nga napigilan pa ni Kyla ang sarili at sumabog na siya sa galit. Alam mo, hindi isda ko ang bulok, kundi yung budhi mo dahil sumisingaw na ang baho sa bunganga mo. Galit na saad ni Kyla. How dare you to tell me like that? Baka hindi mo ako kilala. Kahit buhay mo, kaya kong bilhin. Mataray pa rin saad ng babae na tila napiko naman sa sinabi ni Kyla. Don't dare me there ha? At sino naman may sabi sa'yo na pinagbibili ko ang buhay ko? Hindi ka ba kontento sa buhay mo at gusto mong bilhin pati buhay ko, ha? Inis na sagot ni Kyla. Yan, tama yan sis. Huwag kang papatalo sa mata pobre na yan. Saad naman ni Bianca na kanina pa inis na inis. Ma'am, tama na po. Doon na lang po tayo bumili sa kabila.
Awat ng isang lalaki na mukhang bodyguard ng dalaga. Hindi pa tayo tapos. Inis na saan ito bago tinalikuran si Kayla. Maaarte naman itong naglakad na tila diring-diri. Sa sobrang taas ng takong nito ay para na itong matutumba dahil sa basa at madulas na sahig. Bigla na lamang nakarinig ng lagabog sina Bianca at Kayla at hindi nila mapigilang mapahalakak nang makitang nakaupo sa basa at malansang sahig ang babaeng mata pobre. Iyan, karma! Sigaw ni Bianca habang tumatawa ng malakas. Tumingin naman sa kaliwat kanan ang babae at lahat ng makita niya ay nakatingin sa kanya at pinagtatawanan siya. Miss, okay ka lang? Tanong naman ni Lando at tinulungan ang dalaga na makatayo. Nang makatayo naman ang dalaga, ay inismiran lamang nito si Lando. Tumingin rin siya sa mga tao at inismiran niya rin ang mga ito at nagmamadaling lumakad pabalik sa kotse. Gulat na gulat naman ang kanyang ina sa nangyari sa dalaga. Sayuri, what happened to you, iha? Buong pagtatakang tanong nito. Ay nakaw, mami. Kaya ayokong pumunta dito eh. Ang lansa at ang baho. Madulas pa ang sahig kaya ayun. Nadulas ako. Nakakadiri. Ew. Tayo na, mami. Umuwi na tayo para makaligo na ako. Nakakadiri. Iritang ani sa Yuri. Naiiling na lamang ang ginang dahil sa ugali ng anak. Nakaw naman, iha. Sa susunod kasi, mag-iingat ka. Anang ginang. Let's go na. Inis na sa ani sa Yuri at hindi na sinagot ang ina. Tila namumukhaan ni Kayla ang babaeng nasa loob ng kotse nang buksan ni Sayuri ang pinto ng kotse. Alam niyang nakita na niya dati ang matanda, hindi lang niya matandaan kung saan. Lumipas ang ilang araw at hindi muna nagtinda si Kayla. Naisipan niya kasing magpahinga muna at mamasyal sa mall kasama ang kaibigang si Bianca. Ay nako, alam mo sis, dapat palagi natin itong ginagawa eh. Hindi yung lagi tayong nakababad sa lansa sa palengke. At least dito, nafe-feel naman natin na tunay tayong babae, lalo na kapag ganito ang suot natin, di ba? Masayang ani Bianca habang naglalakad sa loob ng mall. Pareho kasi silang nakasuot ng dress ni Kayla, kaya babaeng babae ang pakiramdam nila ngayon. Kagaya ni Kayla ay maganda babae din naman si Bianca, kaya ligawin din ito sa palengke. Oo nga eh, ang sarap sa pakiramdam ni minsan. Ma-feel mo na kahit papano ay maganda tayo. Hayaan mo, every week na natin gagawin ito. Mag-i-enjoy tayo lagi. Masaya namang sagot ni Kayla habang nalilibang tumingin sa mga damit na naka-display. Talaga? Sinabi mo yan ha? Malay mo, dito tayo makahanap ng mayaman na mapapangasawa. Nakangiting ani Bianca. Gaga ka talaga kahit kailan. Alam mo naman nagalit ako sa mga mayayaman. Dahil Ay kabayo! Napasigaw na saan ni Kayla nang may mabunggo siya at hindi na natapos ang sinasabi. Sorry. Anang lalaki na nakabangga ni Kayla. Napatingin naman si Kayla sa lalaki at parang natulala siya nang makita ang gwapong lalaki na nasa harap niya. Isang napakagwapong lalaki na hawig ni Enrique Hel. Tila naman naiihi si Bianca at namimilipit sa kilig habang nakatitig sa binata. I'm sorry, nasaktan ka ba? Mahinahabol lang kasi ako. Saad muli ng binata. Tila natauhan naman si Kayla nang marinig ang tanong ng lalaking nakabunggo sa kanya. Okay lang ako. Natataranta namang sagot ni Kayla. Okay, by the way, I'm Kian. And you are? Pakilala nito. Kayla. Sagot naman ni Kayla na hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. It's my pleasure to meet you, Kayla. Nakangiting ay ni Kian at saka nakipagkamay ito kay Kayla. Kaya pala, nanlalamig ka na sa aking Kian dahil mayroon ng ibang nagpapainit sa'yo. At ikaw? Ikaw ang babae ni Kian, babaeng malansa. Nabibiglang ani sa Yuri nang makita ang mukha ni Kayla. Ikaw na naman? Di rin makapaniwalang ani Kayla. Sa Yuri please, walang kinalaman dito si Kayla. Sabat naman ni Kian. At ipinagtatanggol mo pa siya. Ipagpapalit mo pa rin lang ako sa babaeng hampas lupa pa? How dare you, Kian? At ikaw babae ka, isa kang gold digger. Nakakita ka lang ng ginto, kumakapit ka naman agad. Sigaw ni Sayuri at tinuro pa si Kayla. Abat hoy, babaeng mata pobre. Unang-una, napakatanga mo. Pangalawa, napakatanga mo pa rin. At pangatlo, ang tanga-tanga mo. Inis sa sigaw naman ni Kayla na hindi nagpapatalo sa pagkamaldita ni Sayuri. How dare you to call me tanga? Galit na galit namang saan ni Sayuri sa kamabilis na sinubutan si Kayla. Hindi naman mapatalo si Kayla, kaya naman sinabunutan niya rin si Sayuri. Hindi naman maawat ni Kian at Bianca ang dalawa hanggang sa parehong natumba ang dalawa habang nagsasambunutan pa rin.
Napakawalang hiya mo, mga agaw, walang hiya ka. Galit na sigaw ni Sayuri. Wala akong inaagaw sa'yo, napakatanga mo. Galit ng sagot ni Kayla. Ano ba Sayuri, tumigil ka na. Galit ng saad ni Kian sa kaginamit niya ang buong lakas niya para mapaghiwalay ang dalawa. Mabuti naman at nagawa niyang pigilan ang paghiwalayin ang dalawa. Pwede ba Sayuri? Kanina pa kita pinapakaisapan. Ngayon, mas lalo kong gustong itigil na ang relasyon natin. It's over. Hindi na kita mahal. Ani Kian sa katumalikod at iniwan sila. Umiiyak namang sumunod si Sayuri sa binata. Kian, please, huwag. Hindi ko kaya. I love you so much. Ani Sayuri habang hinahabol si Kian. Humarap naman si Kian dahil sa sinabi ni Sayuri. Minahal kita Sayuri, pero ayaw ko na. Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa akin ay nasakal ako. Hindi na ako masaya sa'yo dahil puro ka selos. Kahit na wala namang dapat na pagsilosan. Inintindi kita noon pero napuno na ko eh. Kaya tapusin na natin to. Goodbye. Malumanay na saad ni Kian saka tinalikuran si Sayuri. Hindi na nakasagot pa si Sayuri at napaiyak na lamang siya at napaupo mula sa kanyang kinatatayuan. Walang kasing sakit ang iwanan ng taong lubos niyang minahal. Makalipas ang ilang buwan ay nanumbalik na muli ang magandang bentahan sa palengke. Ang dating suki ni Kayla ay bumalik na sa kanya dahil napatunayan ng mga mamimili na hindi tunay na sariwa ang tindang isda na nasa dulong pwesto. May gamot pala na itinuturok para manatili iyong mukhang sariwa. Diba, sabi ko sa inyo, dayo lang kasi ang mga yan eh. Kayo naman nagtiwala agad, porke mura, doon na kayo bibili. Hinihintay nyo pa magkasakit sa tiyan ang pamilya nyo bago kayo maniwala. Ani Kayla sa isa niyang suki na nagbalik loob sa kanya. Oo nga eh, pasensya na suki ah. Hayaan mo na, hindi ka na namin ipagpapalit. Dahil kagaya mo ay tunay na fresh ang mga paninda mo. Sagot naman ng customer. Yun no? Masaya namang nawika ni Kayla. Sa kanya ibinigay ang isdang binili ng kanyang suki at kinuha niya naman ang bayad nito. Isdang sariwa kayo mga suki. Tawag ni Kayla sa mga taong namimili ng mga isda. Sigurado ka ba na fresh yung mga isda mo? Kasing fresh mo ba yan? Tanong na kung sino kay Kayla. Busy kasi siya sa pagwiwisik ng tubig sa mga isda, kaya hindi niya agad nakita ang mukha ng lalaking nasa harap niya. Kaya naman nang tingnan niya iyon ay hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong ni Kayla. Yes, ako nga. Ang tagal kitang hinahanap, nandito ka lang pala. Nakangiting ani Kian. Bakit mo naman ako hinahanap? Plus ba tayo? Nagtataka namang sagot ni Kayla. Hindi. Pero, pwede naman tayong maging close. Nakangiting tanong naman ni Kian. Tila naman kiniliti ang puso ni Kayla dahil sa sinabi ni Kian. Lihim siyang kinikilig sa banat ni Kian. Pwede. Pabibing sagot ni Kayla sabay hawi ng buhok. Talaga? Pwede kitang ayain lumabas mamaya for dinner? Tanong ni Kian. Dinner? Tayo? Tayong dalawa? Di makapaniwalang tanong ni Kayla. Yes, the two of us, dinner date. Nakangiting ni Kian. Tila naman mauupos na kandila si Kayla dahil sa nakakahimatay ng ngiti ni Kian. Date? Agad-agad? Nagugulat ng tanong ni Kayla. Kung pwede? Tanong ni Kian na tila ba nangungusap ang mga mata. Kaya naman napatango na lamang si Kayla habang kilig na kilig sa ngiti ni Kian. Sige na nga. Pabibing saad ni Kayla. Talaga? Payag ka na? Masayang sagot naman ni Kian. Oo. Sagot ni Kayla habang tumatango. Yes, thank you. Masayang ani Kian. Sunduin kita mamaya, 7 PM sharp. Saad pa nito sa katumalikod. Napangiti na lamang si Kayla nang tumalikod si Kian. Ngunit nagtaka siya dahil bumalik si Kian na para bang nagmamadali. Bakit ka bumalik? Nagtatakang tanong ni Kayla. Hindi ko kasi alam ang bahay niyo pala eh. Paano kita masusundo? Pwede mo bang ituro sa akin ang bahay niyo? Nahihiyang ani Kian habang napakamot sa ulo. Natawa na lamang si Kayla dahil kay Kian. Pwede naman, kaso hindi pa kasi ako pwedeng umuwi eh. Marami pa akong paninda. Saka, maaga pa. Baka mapaubos ko pa ito. Sayang kasi ang benta. Sagot naman ni Kayla. Ganun ba? Sige, tulungan na lang muna kitang magtinda para mabilis maubos. Wika ni Kian na ikinabigla ni Kayla at Bianca. Psst, Kian, sure ka? Magtitinda ka na yung sa suot mong yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Bianca. Nakakot antay kasi si Kian. Kagagaling yata nito sa isang meeting. Oo nga Kian. Saad naman ni Kayla na hindi rin makapaniwala. Sure, aalisin ko lang ang coat ko at long sleeves ko.
Ani Kian at hinubad nga ito ang suot na eleganteng damit hanggang sa matira ay ang sandong puti na bakas ang six-packs abs nito. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Kayla at Bianca habang nakanganga na kulang na lamang yata ay tumulo ang laway ng mga ito. Lumapit naman si Kian sa kung nasaan sina Bianca at Kayla na nakanganga pa rin. Hey ladies, ano ba kayo? Tumawag na kayo ng customers. Natatawang ani Kian. Nang tumingin siya sa paligid ay nakangarin halos lahat ng mga tao habang nakatingin sa kanya. Hey! Muli niyang saad sa katila na tauhan si Bianca at Kayla. Sorry. Ani Kayla habang hindi makatingin kay Kian dahil sa hiya. Nang tumingin siya sa paligid ay nakita niya ang mga tao na nakatulala at nakanganga habang nakatitig kay Kian. Hoy! Anong tiningin-tingin niyo? Sigaw ni Kayla sa mga tao saka naman tila natauhan ang mga ito. Tatawa-tawa naman si Bianca at Kian. Tinulungan na nga ni Kian si Kayla na magbenta dahil sa sipag, suguran na lahat ng mga babaeng mamimili sa pwesto ni Kayla dahil kay Kian. Samantala, inis naman na nakamasid si Lando sa pwesto ni Kayla. Parang dinodorog ang puso niya sa nasaksihan. Iba kasi ang saya na nakikita niya sa mga mata ni Kayla habang kasama si Kian. Halos nadurog na sa kamay ni Lando ang isdang tulingan na hawak niya. Gusto niyang sugurin si Kian, ngunit sino ba naman siya? Wala siyang karapatang magselos dahil wala naman silang relasyon ni Kayla. Kaya naman dahil sa sobrang sakit na naramdaman niya, ay hindi niya namalaya na tumulo na pala ang luha niya. Saka siya lumakad papalayo dahil hindi na niya kaya pang tignan na masaya na si Kayla sa piling ng iba. Inabot ng gabi saka iinom si Lando sa isang bar dahil sa sama ng loob. Hanggang sa may nakita siyang isang babae na nag-iisa lang din sa table. Dahil sa lasing na ay hindi siya nag-atubili na lapitan ang babae. Hey miss, pwede bang makiupo? Agad niyang tanong sa dalaga. Maganda ito. Parang ang hawig ni Kayla kaya nga nilapitan niya kaagad kanina. Artistahin din ang dating ng dalaga at mukhang mayaman din. Dahil sopistikada ito kung kumilos. Sure. Sagot naman ng dalaga na mukhang nakainom na rin. Thank you. By the way, ako si Lando. Pwede bang malaman ang pangalan ng isang magandang babae na katulad mo? Maangas na tanong ni Lando. Sayuri. Nakangiting pakilala ni Sayuri. Nice to meet you, Sayuri. Parang nakita na kita. Ani Lando, ngunit nagkibit balikat na lamang nang hindi maalala kung saan nakilala ang dalaga. You look familiar din. Sagot naman ni Sayuri. Hayaan na natin yun. Wala ka bang kasama dito? Pag-iiba ng topic ni Lando. Wala. Tanging sagot ni Sayuri. Oh, bakit naman? Sa ganda mong yan. Tanong naman ni Lando. Wala, gusto ko kasing magpag-isa. Sagot ni Sayuri. Bakit naman? Curious na tanong ni Lando. Heartbroken kasi ako. Niloko kasi ako ng boyfriend ko eh. Ipagpalit ba naman ako sa isang hampas lupa? Inis na sagot ni Sayuri. Sa gandang mong yan, ipinagpalit ka pa. Ang tanga naman ng boyfriend mo. Saad naman ni Lando. Talagang tanga siya dahil iniwan niya ako. Pero hindi ako papayag at babawiin ko siya sa babaeng yon. Ani Sayuri saka uminom ng alak. Alam mo, sa ganda mong yan, hindi ka dapat humahabol sa lalaki. You deserve man better than him. May masigit pa kaysa sa kanya. Sagot naman ni Lando, saka humigop din ng alak. But I love him. Malungkot na saad ni Sayuri. Alam mo, hindi kita masisisi. Alam mo ba kung bakit nandito rin ako? Ani Lando. Bakit nga ba? Tanong naman ni Sayuri. Broken hearted din ako eh. Sagot naman ni Lando. Oh, pareho pala tayo. Niloko ka rin ng girlfriend mo? Tanong ni Sayuri. Hindi. Sagot ni Lando. Napakunot naman ang noo ni Sayuri dahil bigla siyang naguluhan sa sagot ni Lando. Oh, paano ka naging broken hearted? Tanong nito. Wala akong girlfriend. Pero may nililigawan ako. Mahal na mahal ko siya eh. Alam mo bang, nagtitiis ako araw-araw na magbuhat ng banya-banyerang isda dahil sa kanya. Hindi ko naman kailangan gawin yun eh, dahil mayaman ako. May mga negosyo ang pamilya ko pero potsa. Dahil sa peseng pagmamahal ko sa kanya, nagkunwari ako mahirap para lang mapalapit sa kanya. Pero hindi niya ako magawang mahalin. Pero ang lalaking yun, si Kian pa, na nakakambal ko, na kailan niya lang nakilala ay minahal niya agad. Ani Lando habang umiigting ang panga. Kakambal mo si Kian? Kaya pala may hawig kayo. Pero bakit hindi kayo magkamukha? Di makapaniwalang tanong ni Sayuri. Yeah, do you know him? Kambal kami, but not identical. Sagot ni Lando. Yeah, he is my boyfriend. Siya ang sinasabi ko sa'yo na nanloko sa akin.
Di makapaniwalang ani sa Yuri. Oh, talaga? By the way, I'm Kenneth de la Viga. Pakilala ni Lando. You mean, hindi Lando ang pangalan mo? Tanong ni Sayori. Hindi, nagpanggap lang ako mahirap at pati pangalan ko ay binago ko. Ani Kenneth. Bakit naman kasi kailangan mo pa magpanggap? Naguguluhan na tanong ni Sayori. Nang una kasi siyang makita at makilala, nalaman ko kaagad na ayaw niya siya sa mayaman. Iwan ko kung bakit galit siya sa mayaman. Kaya nagpa siya ako magpanggap na mahirap. Pero wala pa rin eh. Hindi niya ako kayang mahalin. Hanggang kaibigan lang daw. Pero hindi ako sumusuko. At nagsisikap ako na makuha ang oo niya. Pero potsa, bakit kay Kian ay parang masaya siya? Nakasama niya ito at samantalang alam niya na mayaman si Kian. Naguguluhan namang ani Kenneth. Ang sakit ng ginawa nila sa atin. Mga wala silang puso. Humahagol-hol na sa ani si Yuri. Mahal na mahal niya kasi si Kian at hindi niya matanggap na ipinagpalit siya sa isang tindera ng isda. Samantala, masaya naman kumakain sa isang class na restaurant sina Kyla at Kian. Nakakahiya naman dito, Kian. Parang mga mayayaman ang nakapasok dito eh. Hiyang-hiya namang saad ni Kyla. Ano ka ba? Wala namang makakapagsabi na hindi ka mayaman eh. Ang ganda mo pa lang, pang mayaman na. Nakangiting ani Kian. Hindi naman. Pero alam mo dati galit ako sa mga mayayaman. Ani Kyla. Bakit naman? Ani Kian na napakunot pa ang noo. Kasi noong bata pa ako, ang alam ko kinuha ng mayaman ng kambal ko. Galit na galit ako noon sa mayayaman. Kahit na sinabi ng mga magulang ko na sila ang may kagustuhan, na ibigay sa mga mayaman na iyon ang kakambal ko. Para daw iligtas ang buhay niya. Malungkot na saad ni Kyla. Pinapaampo ng mga magulang mo ang kakambal mo? Nagugulat na tanong ni Kian. Oo, sagot ni Kyla na tila naluluha na. Bakit? Curious na tanong ni Kian. Dahil may sakit siya at walang kakayahan ang mga magulang ko na ipagamot siya. Kaya napilitan silang ipaampo ng kapatid ko para maipagamot daw ito sa Amerika at mabuhay ng matagal. Pero bata pa ako noon, kaya hindi ko maintindihan ang lahat kaya nagalit ako sa mga mayayaman. Mula noon kasi, hindi na kami nagkita hanggang ngayon. Kwento ni Kyla. Nakakalungkot naman yan. Sana magkita na kayo. May balita ba kayo kung nasaan siya? Tanong ni Kian. Mula nang umalis sila, wala na kaming balita kung nasaan na sila. Naaawa nga ako kina nanay at tatay dahil umaasa pa rin sila na makikita nila ang kapatid ko bago man lang daw sila mawala sa mundo. Malungkot na ani ni Kyla. Gusto mo, tulungan kita? Hanapin natin siya. Ani Kian. Natuwa naman si Kyla sa sinabi ni Kian. Talaga? Gagawin mo yon? Ani Kyla na hindi maitago ang saya sa pag-asa na makikita niyang muli ang kapatid niya. Oo naman, para sa iyo. Seryoso ang ani Kian habang nakatitig sa mga mata ni Kyla. Bakit? Naguguluhan na tanong ni Kyla. Unang kita ko ba lang sa iyo sa mall ay nahulog kaagad ang puso ko sa iyo, Kyla. Hindi ka na mawala sa isip ko noon kaya hinahanap kita. Ngayong natagpuan ulit kita ay hindi ko nahahayaan na mawala ka pa sa akin, Kyla. Alam ko sa puso ko na ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Seryosong ani Kian sa kahinawakan ng mga kamay ni Kyla. Naluha naman si Kyla dahil sa sinabi ni Kian. Halos pareho kasi sila ng naramdaman. Alam mo Kian, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang galit ko sa mga mayayaman. Na makita kita sa mall parang nang iba ang lahat. Kahit alam kong mayaman ka, ay wala na akong naramdaman na galit sa mga katulad mo. Sagot naman ni Kyla. Ibig sabihin ba nito? Pwede na kitang ligawan? Nakangiting tanong ni Kian. Oo naman, pero wag mo akong madaliin. Kailangan muna nating hanapin ang kapatid ko. Nakangiti namang sagot ni Kyla. Oo naman, handa akong maghintay kahit hanggang sa dulo. Nang walang hanggan, basta't para sa'yo Kyla. Masayang saad ni Kian. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na ding maghanap sina Kian at Kyla sa kanyang kapatid. Sinimula nila sa internet, umasa silang may account ito sa social media. Anong pangalan ng kapatid mo? Tanong ni Kian. Kylie, sagot ni Kyla. Apelyido nyo? Tanong ulit ni Kian. Santos, sagot naman ni Kyla habang tumitingin sa screen ng laptop ni Kian. Naroon sila sa bahay nila Kyla. Sinearch ni Kian ang Kylie Santos, ngunit wala silang makitang ganong pangalan. Kung meron man ay kapangalan lamang iyon ng kapatid ni Kyla. Bakit wala? Tanong ni Kyla. Ewan ko nga kamukha mo ba siya? I mean, identical twin ba kayo? Tanong ni Kian. Hindi
Nadidismayang sagot ni Kyla. May palatandaan ba na makilala kapag nakita mo siya? Tanong ni Kian. Nag-isip naman si Kyla at inisip ang mapagkikinlanlan ng kapatid. Alam ko na, tingnan mo ang likod ng tenga ko. May nunal din siya na parehong-pareho nito. Ani Kyla. Aga naman itong tiningnan ni Kian. Tila may naisip si Kian nang makita niya ang nunal ni Kyla. Napansin iyon ni Kyla kaya nagtaka siya. Ayos ka lang, Kian? Tanong nito. Yes, I'm okay. May naisip lang kasi ako. Pero baka nagkakamali lang ako. Sagot ni Kian. Tumango na lamang si Kyla. Kilala mo ba ang mga umaampon sa kapatid mo? Tanong ni Kian. Hindi eh. Bata pa kasi ako noon eh. Sagot ni Kyla. Ang mga magulang mo kaya, baka alam nila. Ani Kian. Oo nga no, sandali. Ani Kyla at nagmamadali itong tumayo at pinuntahan ang mga magulang niya na nasa kwarto. Ma, pa, naalala niyo pa ba po ang pangalan ng umampon kay Kylie? Tanong ni Kyla sa mga magulang. Aguirre, si Mrs. Aguirre ang umaampon sa kanya. Sagot ng nanay ni Kylie. Anong pangalan, ma? Tanong ulit ni Kyla. Hindi ko alam anak, apelyido lang ang binigay nila sa akin noon dahil hindi na daw namin kailangan alamin pa ang lahat. Tanging ang amo ko ang nakakilala sa kanila dahil kaibigan niyang matalik ang umampon sa kapatid mo. Pero patay na ang mga amo ko anak. Malungkot na sagot nito. Malungkot na lumabas ng kwarto si Kyla. Wala daw silang alam. Ang tanging alam lang daw nila ay Mrs. Aguirre ang pakilala sa kanila ng umampon kay Kylie. Malungkot na saan ni Kyla. Ang daming Aguirre sa Pilipinas. Paano natin masasabi na sila ang umampon sa kapatid mo? Wika ni Kian. Wala na yatang pag-asa na mahanap natin si Kylie, Kian. Wala nang pag-asa. Umiiyak na saad ni Kyla. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mahanap din natin ang kapatid mo. Pag-alo naman dito ni Kian. Mabilis na lumipas ang mga araw at patuloy pa rin na naghahanap si Kian. Nagbayad na rin siya ng tao na maghahanap sa kapatid niya. Sis, bakit kaya biglang nawala si Lando? Pansin mo ba? Bigla siyang naglaho. Ani Bianca sa isang umaga habang nagtitinda sila ng isda. Oo nga no, hindi ko napansin dahil sa paghahanap ko sa kapatid ko. Sagot naman ni Kyla habang nagkikilo ng isda. Alam mo ba na bigla siyang naglaho nang sumulpot si Kian? Nagtatangang ani Bianca. Talaga? Sagot naman ni Kyla. Sis, nakikita mo ba ang nakikita ko? Ani Bianca na nakatingin sa labas at akala mo ay gulat na gulat at may inginuso ito kay Kyla. Napatingin si Kyla sa inunguso ni Bianca. Si Lando na nakasuot ng pangmayaman na damit at sakay ng sports car. Lumalakad ito palapit sa pwesto ni Kyla. Lando? Ikaw ba yan? Tanong ni Kyla na hindi makapaniwala. Inalis naman ni Lando ang sunglasses na suot nito. Hi Kyla, sumama ka muna sa akin, pwede ba? Anito nang makalapit kay Kyla. Bakit? Naguguluhan na saad ni Kyla. Basta, sumama ka na lang. May sasabihin na akong mahalaga. Saad naman ni Lando. Hindi na nakatanggi pa si Kyla dahil hinila na siya ni Lando. Dinala siya ni Lando sa isang malaking restaurant. Ano bang ginagawa natin dito? Tanong ni Kyla na nagulat pa rin sa nangyari. Ngunit hindi na sumagot pa si Lando at hinila siya papasok sa restaurant. Nahihiya naman si Kyla dahil alam nilang malansa siya. Samantala, sakay naman sa kotse ni Kian si Sayuri papunta sa restaurant. Bakit ba kasi Kian? Di ba sabi mo wala na tayo? Bakit mo pa ako dinala dito? Tanggap ko na wala na tayo at mahal ko na rin ang kapatid mo. Kaya malaya ka na at doon ka na sa malansang babae na pinagpalit mo sa akin. Inis na saad ni Sayuri. Sayuri, pwede ba? Walang ginagawang masama sa'yo si Kyla. Inis na saad ni Kian. Teka, anong sabi mo? Kyla? Gulat na tanong ni Sayuri. Oo, si Kyla. Tigilan mo siya at huwag na huwag mo siyang tatawaging hampas lupa. Inis na saad ni Kian. Napaisip naman si Sayuri at may naiisip siya nang marinig niya ang pangalan na Kyla. Namalayan niya na lang nang tumigil sila sa isang restaurant. Tuloy-tuloy sila sa loob hanggang sa... Ikaw? Halos sabay na saad nila Sayuri at Kyla. Bakit kasama mo ang boyfriend ko? Huwag mo sabihin na siya na naman ang agawin mo. Napakawalang hiya mo talaga. Galit na saad ni Sayuri nang makitang kasama ni Kenneth si Kyla. Boyfriend? Lando, nugya mo ba siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Kyla. Gulong-gulo na talaga siya sa nangyari. Excuse me, hindi siya si Lando, siya si Kenneth de la Viga. Kakambal ni Kian na hinahas mo sa akin. Mataray namang sagot ni Sayuri. Hindi makapaniwala si Kyla sa mga natutuklasan. Kambal?
Magkapatid kayo? Naguguluhan na tanong ni Kayla. Oo, Kayla. Sorry kung nagsinungaling ako sa iyo noon. Nalaman ko kasi nagalit ka sa mga mayayaman. Kaya nagpanggap ako na mahirap para mapalapit sa iyo at maligawan ka. Pero kahit anong gawin ko, ay hindi mo ako magawang mahalin. Nang makita ko na masaya ka sa kapatid ko, ay tinanggap ko na at nagparaya ka agad ako. Doon ko naman nakilala si Sayuri at naging girlfriends ko at naging girlfriend ni pala ni Kian. Naging close kami dahil sa pag-share ng saloobin namin sa isa't isa nung pareho kaming broken-hearted dahil sa inyo. Hanggang sa mahulog at ma-inlove kami sa isa't isa. Yeah, she's my girlfriend now. Kwento ni Kenneth. Tila nalinawan naman si Kayla sa nangyayari. Pero bakit kayo magkasama ngayon ni Kian? Tanong ni Kayla. Kayla, sinundo ko lang siya dahil may mas mahalaga kang dapat malaman. Sagot ni Kian. Lalo namang naguluhan si Kayla. Anong kinalaman ni Sayuri doon? Naguguluhang tanong ni Kayla. Oo nga, anong pakialam ko sa babaeng yan? Mataray namang sagot ni Sayuri. Sayuri, ano ang dati mong pangalan bago ka ampunin ng mga magulang mo? Tanong ni Kian. Natahimik naman si Sayuri sa tanong ni Kian. Sandali, ano ba to? Anong pakialam niyo sa tunay kong pangalan? Inis na saad ni Sayuri. Hindi ba't ikaw si Kylie Santos bago ka naging Sayuri Aguirre? Tanong ni Kian. Nagulat naman si Kayla sa sinabi ni Kian. Paano mo nalaman yun, Kian? Hindi ko naman naikwento sa iyo ang tunay kong pagkatao, di ba? Sagot ni Sayuri. Sagutin mo na lang kasi. Tila inis na saad ni Kian. Natahimik naman si Kayla na hindi malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Oo, hindi ko naman itatanggi yun eh. Ang mga umaampo lang naman sa akin ang gustong palitan ng pangalan ko. Kung ako lang, ayoko sana eh. Ani Sayuri. Napaiyak naman si Kayla sa narinig. Prank ba to? Kung prank ito, please, tumigil na kayo. Tumigil ka na, Kian, hindi magandang biro to. Umiiyak na saad ni Kayla. Nagulat naman si Sayuri sa reaksyon ni Kayla. Kayla, hindi ito prank, totoo ito. Nang ipakita mo sa akin ang nunal mo ay naisip ko kaagad si Sayuri. Dahil minsan ko na rin nakita yan sa kanya. Pero hindi ko agad sinabi sa iyo dahil hindi pa ako sure. Nag-research ako at naghanap ng iba pang impormasyon tungkol kay Sayuri at sa mga umampon sa kanya. Doon ko lang napatunayan lahat. Paliwanag ni Kian. Kian, ano to? Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan namang tanong ni Sayuri. Dahan-dahang lumapit si Kayla kay Sayuri at tiningnan nito ang likod ng tenga nito. Halos nanginginig ang kamay nito at buong katawan ni Kayla habang tinitingnan ang likod ng tainga ni Sayuri. Ikaw nga ang kakambal ko. Ikaw nga si Kylie. Humahagol-hol na saad ni Kayla at saka niyakap ng mahigpit si Kylie. Kayla, ikaw ang kakambal ko? Ikaw ba? Umiiyak na rin saad ni Kylie na yumakap na rin ng mahigpit kay Kayla. Oo, ako nga. Matagal na kitang gustong makita. Akala ko ay hindi na kita makikita. Lumuluhang ani Kayla. Ako rin. Hinanap kita pero hindi kita mahanap. Dahil wala na kayo sa dati nating bahay. Nawala na rin ako ng pag-asa. Umiiyak rin na saad ni Kylie. Salamat, Kian. Salamat din, Kenneth. Ani Kayla sa magkapatid. Okay lang yun, Kayla. Diba sabi ko, gagawin ko lahat para sa'yo? Sagot naman ni Kian. Ngayong nagkita na kayo, let's celebrate. Kumain na tayo. Sagot naman ni Kenneth, saka naman ito nag-order ng pagkain. Alam mo, Kayla, nagpapasalamat ako sa'yo dahil sinaktan mo ako. Seryosong ani Kenneth. Nagtaka naman ang tatlo sa sinabi ni Kenneth. Bakit naman nagpasalamat ka pa, Kenneth? Nasaktan na nga kita eh. Nagtatangang ani Kayla. Dahil kung hindi mo ako sinaktan, hindi ko sana makilala si Kylie. Nakangiting anito sa kahinalikan sa kamay si Kylie. Siya pa talaga ang para sa akin. Dagdag pa nito. Natawa naman at kinilig si Kylie sa sinabi ni Kenneth. Kaya pala hindi kita magawang mahalin dahil darating pala si Kian na siyang nakatadhana sa akin. Nakakatawa. Kambal nga tayo, pati ba naman pag-ibig natin kambal pa rin? Natatawang ani Kayla. O ano, sadyang pinagtagpo tayong apat? Natatawa namang ani Kayla. Kaya siguro tayo nasaktan para mapunta tayo sa tamang tao. At ikaw ang tamang tao para sa akin, Kayla. Seryoso namang saad ni Kian sa kahinalikan naman sa kamay si Kayla na ikinakikilig naman ito. Oops, pero hindi pa kita sinasagot, Kian. Natatawang ani Kayla. Ouch, brother, saklap naman yun. Tantsaw naman ni Kenneth. Kayla naman, iba sabi mo hintayin ko hanggat hindi mo nahahanap ang kapatid mo. Kaya nga, binilisan ko na ang paghahanap eh. Ayan na siya oh. Tila naman nagtatapong saad ni Kian. Oo, kawawa naman. Kantsaw naman ni Kylie.
Kantsaw naman ni Kylie habang natatawa. Sige na nga, oo na, sinasagot na kita. Nakangiting sagot naman ni Kyla. Woohoo! Yes! Kami na! Yes! Sigaw ni Kian at tumayo pa ito para tumatalon-talon sa sobrang saya. Kami na bro! Yes! Anito kay Kenneth. Congrats bro! Masaya namang saad ni Kenneth. Humarap naman si Kian sa mga tao. Guys, kami na nitong napakagandang babae na to. Ang saya-saya ko! Sigaw nito sa lahat ng tao sa restaurant. Congrats! Halos sabay-sabay namang sagot ng mga tao at ang iba pa ay pumapalakpak pa habang masaya ang lahat. Thank you, sagot ni Kian sa lahat. Kian, ano ba? Tumigil ka na nga. Nakakahiya eh. Umupo ka na. Hiyang-hiya namang saad ni Kyla habang hinihila si Kian upang umupo muli. Kiss, kiss! Halos sabay-sabay namang request ng mga tao sa restaurant. Narinig mo yun Kyla, kiss daw oh. Nakangiting ani Kian na may pagkapilyo. Ayoko nga, nakakahiya eh. Sagot naman ni Kyla na kulang na lang na maglaho mula sa kinauupuan niya dahil sa sobrang hiya. Ngunit pilit siyang pinatayo ni Kian paharap dito. Hinawakan siya nito sa makabilang pisngi at nagkatitigan silang dalawa. I love you, bebe. Masuyong ani Kian saka unti-unting nilapit ang mukha sa mukha ni Kyla sa kanya ito hinalikan. Noong una ay nahihiya pa si Kyla dahil hindi siya marunong. Iyon kasi ang una niyang halik. Ngunit dahil sa ginagawa ni Kian ay ginagaya iyon ni Kyla kaya nagawa niyang tumugon sa halik nito. Walang kasing tamis ang halik na iyon dahil iyon ang una niyang halik. Kaya napaka-espesyal noon para kay Kyla. Nagpalakpakan naman habang humihiyaw ang mga tao. At halos lahat ay kinikilig kabilang sina Kenneth at Kylie na masayang-masaya na rin para sa kanilang mga kakambal. I love you, baby, sagot ni Kyla nang maghiwalay ng kanilang mga labi. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Kian nang sabihin niya iyon. Masaya nilang nilisan ang restaurant na iyon na saksi sa kanilang pag-ibig at sa kanilang unang halik. Sumama sina Kylie, Kenneth at Kian sa bahay ni na Kyla. Ma, pa, andito na ako. Tawag ni Kyla sa mga magulang. Anak, nandito ka na pala. Malungkot na ang ama ni na Kyla at Kylie. Pa, bakit ka po umiiyak? Nag-alala lamang saad ni Kyla. Kyla, wala na ang mama mo. Umiiyak na saad ni Mang Rene. Ano? Hindi, mama. Halos sabay na saad ni na Kyla at Kylie. Sabay tumakbo papasok ang magkapatid at niyakap ang kanilang ina at mainit-init pa. Tanda ng binabawian pa lamang ito ng buhay. Mama, nandito na po ako mama. Huwag mo muna akong iwanan. Gusto pa kitang makasama. Humahagol hula sigaw ni Kylie habang hilam sa luha ng mga mata. Anak, Kylie, ikaw na ba yan anak? Di makapaniwalang tanong ni Mang Rene. Opo papa, siya si Kylie. Hinahanap ko siya pa para ibalik sa atin. Umiiyak na sagot ni Kyla. Anak ko. Naluluhang ani Mang Rene sa kaniyakap si Kylie. Papa, matagal ko na kayong hinahanap. Kaso hindi ko kayo kaagad natagpuan. Umalis pala kayo dun sa dati nating tirahan. Nandito lang pala kayo. Kung sana nalaman ko kaagad, nakasama ko pa sana si mama kahit sandali. Miss na miss ko na po kayo. Humahagol ho lamang saan ni Kylie habang mahigpit ng yakap ang ama. Bago siya magalutan ng hininga kanina, ikaw pa rin ang bukang bibig niya. Hindi daw siya nagsisisi na pinaampon ka namin. Dahil iyon daw ang paraan para mabuhay ka ng matagal. Pero mahal na mahal ka niya anak. Mula nang mawala ka sa amin ay walang araw na hindi ka namin pinagdasal na sana magamot ka at gumaling sa sakit. At hindi naman kami iminigo. Pero sabi niya, ihingi ko pa rin siya ng tawad sa iyo. Maging ako anak. At humihingi ng tawad sa iyo dahil kinailangan ka pa namin ipaampon dahil sa kakulangan namin sa pera. Patawarin mo sana kami dahil naging mahirap lang kami at walang kakayahang ipagamot ka anak. Humahagol ho na saan ni Mang Rene habang hawak ang kamay ni Kylie. Pa, wala kayong kasalanan at kahit kailan ay hindi ako nagalit sa inyo. Naipaliwanag ng maayos si Mami ang lahat kung bakit kailangan nyo akong ibigay sa kanya. At hinahangaan ko kayo dahil sa tapang ng loob na ginawa nyo dahil kahit masakit para sa inyo na malayo ako ay ginawa nyo pa rin ang lahat at nagsakripisyo kayo para masagip ang buhay ko. Kaya wala kayong dapat ihingi ng tawad. Nagpapasalamat ako dahil ginawa nyo yun. Salamat sa inyong pagsasakripisyo ni Mama. Kaso nga lang wala na si Mama at hindi na ako nakita na maganda at malusog na walang anuman na karamdaman at iyon ay dahil sa inyo. Lumuluha namang sagot ni Kylie. Naluluha naman sa usapan ang dalawa si Kyla. Makalipas ang isang linggo ay nailibing na ang ina ni Kylie at Kyla. Natanggap na rin nila ang pagkawala nito dahil wala na itong mararamdaman na anong sakit sa langit.
Kinuha naman ni Kylie ang kapatid at ama at pinatira sa mansyon na ipinamana sa kanya ng kanyang kinilalang magulang. Nasa Amerika na kasi ang mga ito na mamalagi. Makalipas naman ang 1 taon ay sabay na ikinasal sina Kylie at Kyla sa kambal na sina Kenneth at Kian. Masaya silang nagsama hanggang sa dulo ng walang hanggan. Wakas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel.